Isa po mapagpalang umaga sa atin pong lahat, mga minamahal ko pong mga kapatid. Happy Sabbath! God is good? And all the time? Purihin po ang Panginoon sa isa pong pagkakataon na kami po ay makapaggalaw dito po sa Iglesia ng Santa Filomena Seventh-day Adventist Church. At maraming salamat din po sa isa pong pagkakataon, sa isang opportunity na ako po ay na-invite ni Sister Shaina Bundad na makapagsalita po dito po sa inyong iglesia. At ako po ay natutuwa, nagagalak na kayo po ay aking kasama po ng aking mga kaibigan ngayon pong umaga. Kaya po ang aming pong bati mula po sa inyo ay isa pong maligayang araw ng Sabado. Alam niyo po mga minamahal ko po mga kapatid, ang diwa po ng awit na ibinigay po sa atin ng ating pong kapatid, na kung saan ay alam po ng Diyos kung ano po yung masigit sa atin rather than kung ano po yung ating gustong gawin. Alam po ng Panginoon na ito po yung makakabuti sa atin rather than ito pala yung mas gusto. Kaya po ang sabi ng awit ay akala po ginawa ko na ang tama, akala ko ay nasa akin na yung mga sagot. Lumaban ako at sinabi sa iyo kung paano ako tutulungan kapag ako'y sumuko na maliwanag na ang sagot. Sa buhay po natin bilang mananampalataya ng ating pong Panginoon, minsan dumarating po sa punto ng ating pong buhay na tayo po ay napapagod. Kapag tayo po ay napagod, mga minamahal ko pong mga kapatid, nariyan po ang ating pong Panginoon na siyang ating pong tulungan at siya po ang ating sandigan sa oras na tayo po ay napapagod na mga minamahal ko pong mga kapatid. Kaya po sa mga oras po ito, tayo po ay lumuko ng panandalian para po sa ating pong panalangin. Dakila po namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po Panginoon sa isa pong opportunity na inyo pong ibinigay sa bawat isa po sa amin. Sa mga oras pong ito na kami po ay patuloy na mag-aral ng inyo pong salita, na kung saan Panginoon, ito pong aming mapapakinggan ang siyang patuloy na magbibigay sa amin ng karagdagang kalakasan habang kami po ay patuloy na naghihintay sa inyo pong ikalawang pagdating. Nawa po Panginoon, samahan kami sa aming pong pag-aaral sa mga oras pong ito. Salamat sa isa pong pagkakataon at pagdinig ng aming pong panalangin sa pangalan ni Jesus na iyong tagapagligtas. Amen. Alam niyo po kung inyo pong nakikita ang picture kong ito. Ito po yung aking pong mga kaibigan na kung saan ay love po nila yung ministry. Kami po ay nagmula sa iba't ibang college. So, yung isa po dyan ay graduate na ng nursing, yung isa pong babae. And then yung naka-vlog po dito sa side, ay DEDCOM po, hindi po siya nakasama sapagkat mayroon pong prior appointment. Ganun din po yung isang babae. And then, yung nag-lesson po kanina, yun po ay fine arts. So, kapag Sabado, ay napagkakamalan pong theology. Kapag araw naman po ng Lunes hanggang Biyernes ay fine arts po. No? At tapos yung dito po yung nag-lesson din kanina, si Sister Kay, siya po ay servant leader ng Campus Youth Ministry. And then yung isa po ay president ng apartment dorm circle. And then yung isa po ay dentistry, anak po ni Pastor Kadaw. So yan po yung kanya pong ministry ay sa pamamagitan po ng pag-aawit. So kami po ay natutuwa at nagagalak na kung saan kami po ay makarating dito po sa inyo pong iglesia. Alam niyo po ay maraming beses na po akong na-invite, ngunit ay hindi po nag-aakma ayon po sa aming pong prior appointment. So kaya po nung nag-invite po si Sister Shaina, pinapili niya po ako October or last month po ng September, pinili ko na po yung last month ng September. Sapagkat pagtapos po nito ay hindi ko po alam kung saan naman po kami gawa po na kami po ay busy na. So, ganun pa naman po, ay purihin po ang Panginoon sapagkat akin po nakikita ang inyo pong mga magagandang ngiti, ang inyo pong mga nagbababuhang mga ngiti at pagtanggap sa amin ngayon pong araw ng Sabat. Maraming salamat
po at purihin ang ating pong Panginoon. Kaya po ngayong umaga, ang ating pong pag-aaral ay pinamagatang tinawag upang maglingkod. Tayo po'y tinawag hindi upang paglingkuran, kundi tayo po'y tinawag upang maglingkod. Bagaman ang iba po sa atin ay tinawag na maglingkod, na maging elder ng iglesia, bagaman ang iba sa atin po ay tinawag na maglingkod, na maging kapitan ng barangay, na maging kagawad ng barangay, o maging opisyalis ng community, tayo po ay tinatawag ng ating pong Panginoon, mga minamahal ko pong mga kapatid, upang maglingkod, katulad ng ginawa ng ating pong Panginoon, na siya po ay naglingkod at siya po ay hindi pinaglingkod. Kaya po sa mga oras po ito, mga minamahal ko pong mga kapatid, sa banal na kasulatan ay mayroon pong marami pong mga tao ang tinawag ng ating pong Panginoon sa paglilingkod. At ngayon pong umaga ay ilan naman po sa mga ating pong makikita sa PowerPoint, yung mga ilan naman pong ating pinili na tinawag ng ating pong Panginoon na siya pong patuloy na tumugon sa panawagan ng ating pong Panginoon. Okay po. Unang-una pong tinawag ng ating pong Panginoon ay si Moises. Si Moises po ay tinawag ng Diyos sa pamamagitan ng isang nagliliyab na pulumpong doon sa bundok ng Sinai. After nito pong si Moises ay tumakas doon sa lupain ng Ehipto at siya po ay pumunta doon sa namuhay bilang pastor sa lupain ng Midian. Siya po'y tinawag ng ating pong Panginoon, hindi upang manirahan ulit doon sa Ehipto, kundi upang Kanya pong ilabas ang bayan ng Israel o yung bayan ng Diyos sa pagkalipin doon sa bayan ng Ehipto, going to the promised land. Tinawag ng Panginoon ito pong si Moises upang Kanya pong ilig ang bayan ng Diyos palabas po sa bayan ng Ehipto at dalhin doon sa lupang pangako. Ngunit si Moises po ay mayroon po mga pag-aalinlangan kung siya po ba ay tutugon sa panawagan ng Panginoon. Siya po ay maraming mga haliban. Question na hindi raw po siya marunong magsalita, bagaman siya ay ganito lamang, hindi ko kayang humarap sa hari. Ngunit mga minamahal ko pong mga kapatid, mga kaibigan, lagi po nating tatandaan na bagaman si Moises po ay nag-aalinlangan, pero siya po ay patuloy na tumugon doon sa panawagan ng ating pong Panginoon. Bagaman ito pong si Moises ay mayroon pong iba't ibang dahilan dahil sa kanya pong takot, dahil po sa kanyang kakulangan at kakayahan, siya po ay nagtiwala pa rin sa ating pong Panginoong Diyos at sumunod sa kanyang pong tawag at naging isang pangunahing leader sa siya ng Israel mula sa Ehipto going to the promised land. Pangalawa pong pagkatawag ay ito pong si Samuel. Ayan ho, next slide po. Tinawag ng Diyos si Samuel nung siya po ay bata pa at nagsilbi sa tabernakulo sa ilalim po ni Priest Eli. Ang punong pari, mga minamahal ko po mga kapatid. Sa gitna ng gabi, ito po si Samuel ay tinawag ng ating pong Panginoon. Alam po natin ang istorya ng buhay ni Samuel. Nakakala niya ay si Priest Eli ang tumatawag sa kanya. Dalawang beses siyang tinawag at siya'y pumupunta doon kay Priest Eli. Ngunit sa pangatlong pagkakataon, ang sabi ni Priest Eli ay hindi ako ang tumatawag sa iyo, kundi ang Panginoon. At sabihin mo, magsalita po kayo sapagkat nakikinig ang inyong lingkod. Mga minamahal ko po mga kapatid, nung tinawag ng Panginoon ito pong si Samuel ay naging propeta ng Diyos at isang hukom sa Israel, kilala sa kanyang pong katapatan at pagsunod sa kalooban ng Diyos, at siya rin po ang pumili at nagpahid kay Saul at kay David bilang hari ng Israel. Sa anuman pong paraan, maaaring ikaw at ako ay tawagin ng ating pong Panginoon sa gawain ng paglilingkod. At pangatlo pong pagkatawag, mga minamahal ko po mga kapatid, mga kaibigan, ay si Propeta
Jeremiah. Alam niyo po, nang tinawag si Jeremiah na maging propeta ng Diyos sa Israel nung siya po ay bata pa, mayroon din po siyang aliban. Mayroon din po siyang pag-aalinlangan na tutugon ba siya sa panawagan ng ating pong Panginoon. Ang sabi po sa aklat ng Jeremiah chapter 1 verse 5 ay ito po yung naging dahilan ni Jeremiah nung siya po ay tawagin ng ating pong Panginoon na maging propeta. Ang sabi niya, ako'y bata pa at hindi marunong magsalita. Minsan sa ating pong buhay, kapag tayo po ini-invite na mag-join ng Voice of Youth, marami po sa ating mga kabataan o marami sa atin o kahit po tayo, minsan ay nag-aalinlangan at tayo ba mag-join ng Voice of Youth o hindi. Unang-unang punto mga kapatid, bakit hindi po tayo nag-join ng Voice of Youth? Unang-una po ay minsan ay nabuburin po tayo. Minsan, nakakantok, gigising ng maaga, pagkagabi, uuwi ng gabi, tapos ang sarap kayo matulog ng alas 5, alas 6. No? Kaya yun po minsan, yung thinking ng mga kabataan, ayaw ko muna mag-join, may next time pa. Pero ang sabi ko ng awit, kailan pa ibibigay ang iyong buhay kung hindi ngayon? Kailan pa? Mga minamahal po mga kapatid, ayun po yung naging alibay ni Jeremiah nung siya po'y tinawag ng ating pong Panginoon. Pero ang sabi ng ating pong Panginoon, ako yung magsasalita sa iyo. Ako yung gagawa ng paraan sa iyo. Ang kailangan mo lang ay tumugon sa panawagan ko na makibahagi sa paglilingkod. Mga kabataan, mga minamahal po mga kaibigan, kapag tayo po'y in-invite ng ating pong ka-churchmate, ng ating kapwa-kabataan, o ng mga miyembro sa iglesia na makisangkot sa gawain ng ating pong Panginoon, huwag na po tayong magalinlangan pa na sabihin natin, busy ako sa pag-aaral. Pagdating po natin sa langit, lahat po ng ating pinag-aralan ay mawawala. Pero kapag ating pong inuna ang Panginoon, napakasayang maglingkod kasama ang Panginoon sa ating buhay. Mga minamahal ko pong mga kapatid, tinawag si Jeremiah upang magpahayag ng mensahe, babala at pagsisisi sa Israel. Sa kabila ng maraming pagsubok, si Jeremiah po ay tapat na sumunod sa kanyang tungkulin bilang propeta. Nung siya po'y tumugon sa panawagan ng Panginoon, marami po siyang naranasang pagsubok sa kanyang pong buhay. Ganon din po minsan sa ating pong buhay. Kapag tayo po'y tinatawag ng ating pong Panginoon, marami po mga challenges na dumaraan sa ating pong buhay. Ngunit lagi po natin tatandaan, patuloy lang po tayong maging tapat sa ating pong Panginoon. Kaya po mga minamahal ko po mga kapatid, mga kaibigan, ngayon pong umaga, ang punto ng ating pong pag-aaral ay nakatuon sa pagkatawag ng ating pong Panginoon kay Prophet Isaiah. Kung ating pong babasahin ang aklat ng Isaiah chapter 6 verse 1 hanggang 8 ay doon po natin makikita ang pagkatawag ng Panginoon kay Prophet Isaiah. Ang unang punto ng ating pong pag-aaral ngayon ay pagkakilala sa kabanalan ng Diyos. Sa talatang 1 hanggang 4, mga minamahal ko pong mga kapatid, ay nakita po ni Isaiah ang isa pong kamangha-manghang pangitain ng ating pong Panginoon. Na ano po, sa talatang 2, siya po'y nakaupo sa isang mataas na luklukan at may laylayan ang kanyang pong damit at pumupuno sa templo at ang mga serapin ay naroon. At sa talatang 3, ang sabi doon, banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo. Ang buong lupa ay puno ng kanyang kaluwalhatian. Napagandang panawagan ng Panginoon na kung saan ang ating pong Diyos ay banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo. Kaya kung mga minamahal ko po mga kapatid, ang kabanalan ng Diyos ay napakalalim at kamangha-mangha. Ang pangitain po ni Isaiah sa kanyang pong kaluwalhatian ay nagpamulat sa totoong katangian ng ating pong Panginoon. Siya po ay banal,
dakila at karapat-dapat na purihin, karapat-dapat sa lahat ng papuri at pagsamba. Ang ating pong pagkakilala sa kabanalan ng Diyos ang magdadala sa atin sa isang pong tamang perspektibo ng ating pong buhay at paglilingkod. Mga minamahal ko po mga kapatid, mga kaibigan, ang Diyos na ating pong pinaglilingkuran ay hindi isang simpleng nilalang, kundi isang banal at makapangyarihang Diyos na dapat po nating igalang, ang ating pong Panginoon na ating pong pinaglilingkuran ay hindi isang ordinaryong Diyos, kundi siya po ay Diyos na buhay, na Diyos na makapangyarihan, ng Diyos na nagligtas sa iyo at sa akin doon sa cross ng Kalbaryo. Mga minamahal ko po mga kapatid, mga kaibigan, kung atin pong tutularan si Isaias, kailangan po natin mapalalim ang atin pong pagkakilala sa kabanalan ng Diyos, ay kailangan po natin magkaroon ng malalim na relasyon sa ating pong Panginoon. Marahil minsan ay yun na po bang naitanong sa inyo pong sarili, kumusta po ang aking pananaw sa Diyos? Kumusta po yung aking relationship sa Panginoon? Kumusta po yung aking pakikipag-usap sa Panginoon? Okay na po ba na pagkagising, Panginoon, ingatan mo ako, amen. At sa pagkain, God bless this food, amen. Minsan yun na lang po yung ating nababanggit. Ngunit mga minamahal ko po mga kapatid, mga kaibigan, katulad ng pagkakilala ni Prophet Isaiah sa kabanalan ng ating pong Panginoon, na huwag po'y tularan natin si Isaiah na kung saan ay magkaroon po tayo ng malalim na relasyon sa ating pong Panginoon. Siya ba ay tunay natin kilala at pinapahalagahan sa ating pong pang-araw-araw na buhay? Ang kailangan po natin gawin upang maging tapat na kanya pong lingkod ay kailangan po natin kilalanin ang kabanalan at kadakilaan ng Diyos sa ating pong buhay. Maaari mo tayo magsimula sa pamamagitan ng regular na pagbubulay-bulay ng salita ng ating pong Panginoon. Sa pamamagitan po ng pagbabasa ng ating pong banal na kasulatan. Kumusta po yung ating pong worship sa ating pong tahanan? Kumusta po yung mga Biblia na ibinigay sa atin ng ating pong mga misyon, ng ating pong mga kasalan, nung tayo po'y mabautismuhan, upang ating pong maging gay, upang ating pong maging gabay sa ating pong paglago bilang mga Kristiyano, mga kapatid, mga kaibigan. Baka po yung ating pong mga Biblia ay meron na pong halikabok at hindi na po natin nabubuksan. Mga minamahal ko pong mga kapatid, mga kaibigan, upang ating pong patuloy na kilalanin ang kabanalan at kadakilaan ng ating pong Panginoon sa ating pong mga buhay. Simulan po natin sa pagbabasa ng Kanya pong salita. Simulan po natin sa pananalangin at pagsamba. Kailangan po natin kausapin ang ating pong Panginoon. Kung gaano po naging espesyal ang ating pong mga mahal sa buhay at sabik natin makausap araw-araw, nawa po'y ganunin po tayo na maging sabik na makilala at makausap ang ating pong Panginoon, hindi man sa telepono, ngunit sa ating pong pagluhod at sa ating pong pananalangin. Sa pamamagitan po nun ay ating pong nakakausap ang ating pong Panginoon at doon po tayo magkakaroon ng panibagong buhay at ating pong makikilala ng lubusan na napakabuti pala ng Panginoon sa ating buhay. Kaya po mga minamahal ko po mga kapatid, mga kaibigan, ang mga bagay na ito ay makatulong upang ating pong maranasan ang kabanalan at kalwalhatian ng Panginoon sa ating pong mga puso at sa ating pong mga buhay. Pangalawang punto ng ating pong pag-aaral ay kailangan po natin magpakumbaba at humingi ng pagsisisi sa ating pong mga kasalanan sa ating mga Panginoon. Ganon din po, itong si Isaias ay kanya pong inadmit na siya po'y makasalanan, mga minamahal ko po mga kapatid, mga kaibigan. Matapos na makita ni Isaias
Ako'y napahamak sapagkat ako'y isang taong may maruming labi at naninirahan sa gitna ng bayan na may maruming labi sapagkat nakita ng aking mga mata ang hari, ang Panginoon ng mga hukbo. Nung kanya pong makita, mga minamahal ko po mga kapatid, ang kadakilaan at ang kalwalatian ng ating pong Panginoon, ito pong si Isaiah ay naging aware sa kanyang pong sarili na siya po'y makasalanan at kailangan ng pagpapatawad ng ating pong Panginoon. Sa ating pong buhay, mga minamahal ko po mga kapatid, sa ating pong pang-araw-araw na buhay, ay kailangan po natin na tayo po'y maging aware sa ating pong sarili, na tayo po'y nagkakasala, tayo po'y makasalanan, at kailangan po natin ng Kristo sa ating pong buhay, na siya pong nagpapatawad at naglilinis ng ating pong kasalanan. Mga minamahal ko po mga kapatid, mga kaibigan, sa harap ng Diyos na banal, wala po tayong maitatago. Wala po tayong maitatago sa ating pong Panginoon. Kung marunong po tayong magtago ng mga bagay na hindi makita ng iba, pero sa ating pong Panginoon, kahit gaano man kaliit o kalaki ng ating pong kasalanan, ay wala po tayong maitatago sa ating pong Panginoon. Mga minamahal ko pong mga kapatid, mga kaibigan, ang kailangan lang po natin gawin ay kilalanin ang ating pong sariling kawalan at karunihan. Kailangan lang po natin gawin na kailangan po natin i-admit ang ating pong sarili na tayo po'y makasalanan. Ang pagpakumbaba ay isa pong mahalagang bahagi ng ating pong paglilingkod sa ating pong Panginoon. Mahirap maglingkod kapag tayo po ay mayroong galit sa ating pong kapwa. Mahirap maglingkod kapag hindi bukas sa ating puso ang pagsunod. Alam niyo po mga minamahal ko po mga kapatid, mga kaibigan, ito pong si Isaiah ay nagpakumbaba at nagpatutuo sa kanya pong sariling pagkakasala upang tumugon sa panawagan ng ating pong Panginoon. Nung kanya pong nakita ang kabanalan ng ating pong Panginoon, siya po'y nagpatutuo sa ating pong Panginoon na siya po ay nagkasala at siya po'y makasalanan. Sa pamamagitan ng sirapin, pinatawad siya at nilinis ang kanyang pong mga labi gamit ang mga nagbabagang uri. Sa ating pong buhay, ang kailangan lang po natin gawin ay lumapit sa ating pong Panginoon at humingi ng tawad, mga minamahal ko mga kapatid. Sa ating pong paglilingkod sa Diyos, mahalaga ang puso ng pagpakubaba at pagsisisi. Tanggapin po natin na tayo po ay hindi perfecto at kailangan natin ang kapatawaran ng Diyos araw-araw. Hindi po tayo perfecto at mga minamahal ko mga kapatid, mga kaibigan. Ang pagpakumbaba sa kanya pong harapan ay magdudulot ng paglilinis at paghahanda para sa ating pong paglilingkod, sa ating pong pang-araw-araw na buhay. Maaari po tayong magsanay ng pagsisiyasat ng ating pong mga puso at humingi ng kapatawaran sa ating pong Panginoon. Ang sabi po sa aklat ng unang Juan, ang talata 9, kung iyong ihayag ang iyong mga kasalanan, siya ay tapat at banal na kanyang lilinisin ang ating mga kasalanan at ang lahat ng ating pong mga kalikuan. Mga minamahal ko pong mga kapatid, mga kaibigan, ang kailangan lang po natin gawin ay maging tapat at patuloy po natin ihayag ang ating pong kasalanan sa ating pong Panginoon. Always remember that God is faithful, na kung saan ay willing na magpatawad ng ating pong mga kasalanan. Alam niyo po, ang mahirap lamang sa atin, kaya hindi po tayo malapit sa Diyos kahit tayo po'y makasalanan dahil naunahan po tayo ng ating pong pride. Ayaw kong lumapit sa Diyos, baka hindi niya ako katawanan. Hindi mo nga pa nasubukan, umayaw ka na. No, mga minamahal ko po mga kapatid, mga kaibigan, ang paglapit sa ating pong Panginoon ay tanda na kung saan kailangan po natin i-admit na tayo po ay makasalanan at kailangan po natin si Kristo sa ating pong pang-araw-araw na buhay. Magkaroon po tayo ng habit ng pagsisisi at pagbabalik loob
sa ating pong Panginoon. Ang sabi po ni Apostol Pablo sa kanyang pong sulat sa unang Korento ay daily. Hindi po natin kailangang literal mamatay araw-araw, but to surrendering ourselves sa ating pong Panginoon sa pamamagitan ng ating pagsuko pang sa araw-araw sa ating pong Panginoon. Yun po yung sinasabi ni Apostol Pablo na ay daily na kailangan po natin mamatay spiritually sa ating pong Panginoon at hayaan po natin na ang Panginoon ang siyang mamuhay sa ating pong buhay at hindi ang ating pong sarili. Mga minamahal ko po mga kapatid, mga kaibigan, huwag po tayong matakot na aminin ang ating pong kahinaan. Huwag po tayong matakot na sabihin sa ating pong Panginoon na tayo po'y makasalanan. Tandaan po natin, ang Diyos ay tapat na maglilinis sa atin at maghahanda para sa mataas na antas ng paglilingkod. Yun lang po yung kailangan ng ating pong Panginoon. Lumapit sa Kanya. Humingi ng tawad sa Kanya. Para tayo po'y maihanda sa isa pong mataas na antas ng paglilingkod. Bagaman tayo po'y tinatawag ng ating pong Panginoon, ang iba po sa atin dito ay elder ng iglesia, ang iba po sa atin dito ay mayroong tungkulin sa iglesia. Ang kailangan po natin gawin ay tayo po'y ihanda ng ating pong Panginoon sa isa pong malaking gawain, mga minamahal ng mga kapatid, to share the gospel, to share the good news, ang kabutihan ng Panginoon na iyong naranasan, na aking naranasan, ating naranasan ang kaligtasan ng Panginoon ay nais niya na ating din pong ibahagi sa iba kung paano na po tayo niligtas. Ganon din po ang kanyang gagawin sa ating pong mga kapatid at mga kaibigan. Kaya po mga minamahal ko po mga kapatid, mga kaibigan, sa ikatlong punto ng ating pong pag-aaral ay ating pong makikita na kung saan ito pong si Isaias matapos niyang makita ang kadakilaan ng ating pong Panginoon, matapos niyang makita ang kalwalatian ng ating pong Panginoon, siya po ay nagpakumbaba, siya po ay lumapit sa Panginoon at nagsisi, humingi ng tawad at higit sa lahat. Sa ikatlong punto po, sa talatang 8, kung ating pong makikita yung binasa ng ating pong kapatid, siya po ay tumugon sa panawagan ng ating pong Panginoon. Ang sabi po riyan, at narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sinong susuguin ko? Sinong hahayo para sa atin ng magkagayon? Sinabi ko, ito po yung sagot ni Isaias sa panawagan ng ating pong Panginoon, narito ako, suguin mo ako. Mga minamahal ko po mga kapatid, mga kaibigan, mga kabataan, kapag tayo po'y tinawag sa paglilingkod ng ating pong Panginoon, I hope and I pray na ang ating pong maging sagot, here am I, Lord, send me. Hindi po natin sabihin na sa kanilang busy pa ako. Marami pa akong requirements na tatapusin. Sa kanilang kapag natapos ko na yung aking pag-aaral, bago ako maglilingkod sa Panginoon. What if, mga minamahal ko po mga kapatid, kinabukasan, mamatay ka, makapaglingkod ka pa kaya? Mga minamahal ko po mga kapatid, mga kaibigan, matapos maranasan ni Isaias ang kabanalan ng Diyos at paglilinis ng kanya pong kasalanan, ay kanya pong narinig ang tawag ng Diyos o ang tinig ng ating pong Panginoon. At ang sabi niya po, narito ako, suguin mo ako. Ito po yung kanyang response sa panahon ng simula ng siya po ay linisin at patawarin ng ating pong Panginoon. Ang kanya pong naging response ay tumugon sa panawagan ng ating pong Panginoon. Mga minamahal ko mga kapatid, ang tawag ng Diyos ay nangangailangan ay isa pong malinaw na pagtugon. Si Isaias po ay hindi nagdalawang isip na tumugon sa tawag ng Diyos kahit hindi niya po alam ang buong detalye ng kanyang pong misyon. Tayo po kaya, kapag sinabing, tara, boys ko yun tayo, tara, canvassing tayo. Ang una natin tinatanungin, saan tayo? Ano yung mayroon doon? Ay, pagsabing, lalo na ho, nung nakaraan, mayroon pong Voice of Youth Team. Ang EUP po kasi every December ay gumagawa ng bumubuo ng Voice of Youth Team. At
Ang area po ay nariyan lang po sa labas ng gate ng EUP, sa may Muson. Ang sabi po, tara po sabi tayo. Ang tanong saan? Ay, dyan sa Muson. Ay, sige, next time na lang ako. Mga minamahal ko po mga kapatid, kung gusto po natin tumugon sa panawagan ng ating pong Panginoon, kahit malapit man na malayo, tayo po ay tutugon. Hindi po tayo pipili ng lugar kung saan po tayo maglilingkod. Ang kailangan lang po natin gawin ay tumugon sa panawagan ng ating pong Panginoon. Hindi po tayo pipili na gusto ko doon sa Palawan, gusto ko dito sa Zambales, kung saan man. Mga minamahal ko mga kapatid, mga kaibigan, ang pagtawag sa atin ng Panginoon, kahit hindi po natin alam ang buong detalye ng ating pong misyon, kapag tayo po ay tutugon, tayo po ay tayo po ay dadalhin ng ating pong Panginoon sa ating pong misyon. Ganun po yung naging tugon ni Isaias. Hindi po siya nagdalawang isip. Hindi po siya nagreklamo. Hindi po siya nagsabing busy pa ako Panginoon. Kundi siya po ay naglakas loob na sinabi, "Here am I, Lord." Mga minamahal ko po mga kapatid, mga kaibigan, ang pagtawa, ang pagtugon sa tawag ng Diyos ay nangangailangan ng pananampalataya at pagsunod. Hindi po tayo tinatawag upang maging komportable, kundi upang lumakad sa landas na itinakda niya para po sa atin. Hindi po tayo tinatawag ng ating pong Panginoon para maging layahay lang. At hayaan mo sila, may mga liman, hayaan mo, may mga pastor, may mga misyonary, hayaan mo. Hindi po mga kapatid, mga kaibigan, tinatawag po tayo ng Diyos, hindi upang maging komportable, kundi tayo po ay tinatawag ng ating pong Panginoon sa paglilingkod doon sa itinakda ng kanyang pong misyon para po sa atin. Tinatawag po tayo, bawat isa po sa atin ay mayroon pong malaking responsibility na nakaatang sa ating pong balikan. Ano po yun? Ang pagbahagi ng kabutihan ng Panginoon sa ibang tao. Mga minamahal ko po mga kapatid, kahit tayo po ay mahirapan o puno ng pagsubok, kapag tayo po ay tutugon sa panawagan ng ating pong Panginoon, always remember na kung saan ang ating pong Panginoon ay nariyan. Ngunit ang tanong po sa atin ngayon, paano po natin matutugunan ang tawag ng Diyos sa ating pong sariling buhay? Ang tawag ng Diyos ay maaaring may iba't ibang aspeto ng ating pong paglilingkod. Sa ating pong simbahan, sa ating pong community, o sa pagtulong sa mga nangangailangan. Kahit anuman pong propesyon ang mayroon ka, hindi lamang po pastor ang kailangan na dapat ay laging nasa field of ministry. Kahit anong larangan, kung anong kurso iyo pong tinapos, kapag ikaw po ay tinawag ng ating pong Panginoon sa paglilingkod, kailangan po natin mag-commit at magpatuloy at patuloy na tumugon sa panawagan ng ating pong Panginoon. Bagaman ang iba ay hindi kayang kumanta, ikaw na mayroong boses o talento sa pagkanta, kailangan mong mag-commit, magpatuloy sa gawain ng Panginoon. Bagaman ang iba ay hindi marunong magturo, ikaw bilang isang education ay kailangan mong magturo sa mga bata. That's the kind of ministry na tinawag ka ng Panginoon. Bagaman ikaw ay nursing, bagaman ikaw ay dentistry, bagaman ikaw ay fine arts, bagaman ikaw ay psychology, kapag ikay tinawag ng Panginoon sa misyon, ibig sabihin nun, mayroong itinakdang misyon ng Panginoon sa iyo kong buhay. Bagaman kahit anong kurso, bata man o matanda, may pustiso man o wala, kapag tayo po'y tinawag ng ating pong Panginoon, kailangan po natin gawin, I will go. Kaya tulad po ng tema ng ating pong General Conference, I will go with my church. Ibig sabihin po nun, hindi po natin na dapat tayo po'y mag-isa, kundi bilang isang mga kapatid, bilang isang pamilya ng Iglesia, sama-sama po tayong tutugon sa gawain ng ating pong Panginoon. Akin pong narinig kanina sa announcement na mayroon pong satellite meeting. That's the kind of ministry na tayo po tinatawag ng ating pong Panginoon. Amen. Sino po yung hahayo at sino po ang tutugon sa panawagan ng ating pong Panginoon. Mga minamahal ko pong mga kapatid, mga kaibigan, ang tanong po ay handa po ba tayo sumagot sa panawagan ng ating
pong Panginoon at sabihin natin na narito ako, Panginoon, suguin mo ako. Maaaring kailangan po natin iwan ang ating pong comfort zone at yakapin ang ating pong mga hamon sa paglilingkod. Alam niyo ho, kung ako po ay nanatili lamang sa Palawan, hindi ko po alam kung ako po ngayon ay narito sa inyong pong harapan. Kung ako po ay naroon lang sa aking comfort zone, hindi ko po alam kung ako po ngayon ay naririnig mga minamahal ko pong mga kapatid, mga kaibigan. Ang mission ay binigyan sa atin ng ating pong Panginoon ay hindi lamang doon sa ating pong comfort zone, kundi kailangan po natin lumabas ng ating pong comfort zone at tayo po'y yakapin natin ang hamon ng paglilingkod. Alam niyo po, ako'y hanga sa mga misyonary ng walang tao. Bagaman hindi po nila alam kung saan sila i-deploy. Pero sila po ay buong puso na sumusunod at lagi po nilang sinasabi na here am I, Lord, send me. Nawa po'y magkaroon tayo ng puso ng pagiging isang misyonaryo. Misyonaryo na kung saan hindi ang ating sarili ang nakikita, kundi si Kristo ang nakikita sa ating buhay. Maaari po natin isagawa ang aplikasyon sa pamamagitan ng pagbuboluntaryo ng programa ng simbahan, pakikilahok sa mga programa ng community, at huwag po tayong matakot na maglingkod dahil sa limitasyon at kakayahan na mayroon lamang tayo. Ay ayaw ko na. Kasi bata pa ako, hindi pa ako marunong mag-opening prayer, hindi ako marunong umawit, pasensya na, nakakahiya. Minsan kapag hindi ka ba kumamit, bigyan mo na sa iba, baka pag ako kumanta, mag-backslide ka. No, mga kapatid, may ganun po tayong thinking. Ngunit lagi po natin tatandaan ang sabi ng ating pong Panginoon, huwag po tayong matakot sa ating pong kakayahan. Huwag po tayong matakot sa limitasyon kung hanggang saan lang yung ating pong paglilingkod. Kundi at yung ating kailangan gawin, sa halip ay manalig po tayo sa ating pong Panginoon kung saan niya tayo tinawag, sapagkat bibigyan niya po tayo ng sapat na biyaya at lakas. Hindi po tayo maglilingkod dahil meron po tayong limitasyon na hanggang ito lang kakaya. Kundi tayo po ay maglilingkod dahil tayo po'y nananalig na tayo po'y bibigyan ng ating pong Panginoon ng lakas sa ating Kristo. Bago po ako magtapos ng aming mga kapatid natin, allow me to share my testimony. Ang pagkatawag sa akin ng Panginoon sa isa pong paglilingkod. Ako po ay mula sa Palawan. Graduate po ng Faith Adventist Academy, the school that builds the relationship with Jesus. Ngunit bago po ako pumunta sa academy, ako po ay hindi ko po masabi kung ano po yung aking landas na tinatahak. Mayroon pong madilim at mayroon pong maliwanag. Minsan po ay kundi, minsan po ay okay naman yung ilaw. Ngunit nang ako po ay nilipat sa Faith Adventist Academy, at first time po akong mag-join ng Voice of Youth, hindi ko pa rin po maunawaan ang pagkatawag sa akin ng Panginoon. Kung ano pong klaseng larangan ng ministry ang mayroon po. Basta gusto ko lang pong mag-join, going to the flow. Kung ano lang yung aking gusto, sige gagawin ko. Ngunit mga minamahal ko pong mga kapatid, nung ako po ay tinawag na maging speaker ng Voice of Youth, doon ko po nakapag-decide parang gusto kong maging pastor. Ngunit pangarap ko po ay makapag-aral ng Mountain View College para sa pagkurso ng aking pong magiging pastor. Ngunit hindi po natupad yung mga minamahal ko pong mga kapatid. Kaya ako po ay nagtampo, hindi sa Panginoon, kundi nagtampo sa aking pong sarili at sa aking mga magulang dahil hindi po ako nakapag-aral ng MBC ng pagiging isang pastor. Kaya ako po ay, ayan o, kung inyo po mapapansin yung kulay green, yan po ay once a month lang po ako nagsisimba, divine service pa. And then ito po nakakulay blue, that's the Sabbath na mayroon po akong klase. Pinapasukan ko, even though may amigos, hindi po ako nag-join sa amigos. And then ito pong isang pong ito ay yan po ay Friday evening. Yun po
po yung aking pong buhay. Ako po ay mayroong buhay na paliko-liko at hindi ko alam kung ano talaga ang tugon ng Panginoon na lagi ko man gusto ko maging pastor. Pero bakit hinayaan ng Panginoon na ako ay mawala sa landas ng kanyang paglilingkod? Mas naging priority ko ang aking mga kapatid, ang aking mga kaibigan. Mas doon ko po naranasan sa aking mga kaibigan na akala ko'y dadalhin ako sa simbahan. Ngunit sila po yung nagturo sa akin kung paano tumikim ng sigarilyo at ng alak. Mga minamahal ko po mga kapatid, mga kaibigan. And one time, nung kami po ay nasa biyahe, then I joined the Voice of Youth. One time na kami po ay nasa biyahe, mayroon pong 2 dump truck na kami po'y may kasalubong. Kami po'y 3 sa motor. At kami po'y nag-overshoot. Pag-overshoot po namin, nakita po namin ang dump truck na magkasunod. Buti na lang po kami buhay pa. At hindi po kami naabutan ng dump truck. Simula po nun, doon po ako lumuhod at nanalangin sa Panginoon. At ang sabi ko, Panginoon, tawagin mo po ako ulit sa larangan ng pag-ibig ko. Gusto ko pong suko ang aking buhay sa iyo. And that time na ako po'y tinawag ng Panginoon, that is my first time na ako po'y pumunta ng EUP para ikurso yung aking pagiging pastor. Even though EUP is not my first choice, talagang hindi ko siya pinangarap na maging school. Pero ako po'y tinawag ng Panginoon para sa EUP mag-aral at magpatuloy ng aking pong pagiging ministerial student. At yan po mga kapatid, mga kaibigan, ay talagang marami rin pong pagsubok ang aking pong naranasan sa EUP. Lagi po ako nanalangin na Panginoon, ito po talaga po yung way na kailangan po talagang tumugon sa inyong panawagan at ito po talaga yung tawag sa aking maging pastor. Ngunit hindi ko pa rin po maunawaan. Ngunit that time na ako po'y tinawag ng ating pong Panginoon na maging speaker ng PIC, doon ko po na-realize na ako po pala tinatawag ng ating Panginoon sa larangan ng paglilingkod. Doon ko na po pinorso yung aking pong pagiging pastor. At higit sa lahat, that is my first time sa kabila. Ito po yung aking second time sa kabila. Mga minamahal ko po mga kapatid. And after that, nang ako po'y tinawag ng Panginoon na maging kabahagi ng paglilingkod sa PIC, ang next naman pong tinawag sa akin ng Panginoon ay maging kabahagi ng paglilingkod ng Hope in Love. Sino po dito sa inyo nanonood ng Hope in Love? Isa po ako sa mga co-host ng Hope in Love, na kung saan yan po ay nabuo ng pandemic. 4 po ang mga estudyante. Si Brother Joseph Pasamba, Brother Adi Nuevo, Brother Abel Alcantara, at isa po ang inyong pong lingkod. And then after po dyan, after po pong maglingkod sa Hope in Love, kasama ko po dyan, nagkaroon po kami ng reunion, yung Hope in Love, sila Brother Lito, sila Pastor Fortu, sila Pastor Juby Estrada, sila Pastor Michael Dalida, at saka sila Sister Wen. Yan po yung aking mga nakasama sa Hope in Love. Talagang alam niyo po, nung ako po'y nag-commit sa Hope in Love, kahit mahirap pong gumising ng maaga, pero kailangan mo dahil mayroon kang commitment hindi sa iyong sarili, kundi mayroon kang commitment sa Panginoon na kailangan mong maglingkod dahil iyong sinuko ang iyong buhay sa Panginoon. Alam niyo mo, aking pong laging sinasabi sa Panginoon, Panginoon, gamitin mo po ako hanggang sa aking huling hininga, gamitin mo po ako sa larangan ng paglilingkod. Kaya po mga minamahal po mga kapatid, and after that, ako po'y tinawag ng Panginoon again sa panibago kong responsibility na maging club chaplain ng pastor guide ng EUP, PIC Trailblazer. Isa pong ang mabigat na responsibility ang maging club chaplain. Dahil lahat po ng spiritual growth ng mga kabataan, ng mga master guide trainees ay kailangan na dapat ay talagang ma-help po sila to build your relationship sa Panginoon. At higit sa lahat, mga minamahal ko po mga kapatid, mga kaibigan, nung ako po'y tinawag ng Panginoon, akin pong naalala na ang sabi po ni Isaiah, "Here am I, Lord, send me." Kaya po, and after that, katulad na po ng sinabi ko kanina, ito po yung aking mga kaibigan, sila rin po'y patuloy na tumutugon sa panawagan ng ating pong Panginoon. Mga minamahal ko pong mga kapatid, mga kabataan, tayo po ngayon ay tinatawag ng ating pong Panginoon sa larangan ng paglilingkod. Bagaman ang iba po sa atin ay tinatawag na maging kabahagi ng paglilingkod ng Master Guide.
Kung kayo po'y tinatawag na maging kabahagi ng paglilingkod sa training ng Master Guide, join the Master Guide. Join the Master Guide na kung saan yun po ay ang panawagan sa atin ng Panginoon. Our great Master Guide. Hindi po yung ating sarili, kundi ang ating Panginoon. Mga minamahal ko pong mga kapatid, mga kaibigan, ngayon pong umaga, katulad po ng ating pong nakita, ating pong napag-aralan, si Moises ay tinawag ng ating pong Panginoon. Si Jeremiah ay tinawag ng ating pong Panginoon. Si Samuel ay tinawag ng ating pong Panginoon. Si Isaiah ay tinawag ng ating pong Panginoon. Ikaw at ako ay tinatawag ng ating pong Panginoon sa paglilingkod. Ano po yung ating magiging tugon? Nawa ang ating pong magiging tugon ay sabihin po natin sa Panginoon, "Here am I, Lord, send me." Ang tanong po sa atin ngayon, willing po ba tayong tumugon sa panawagan ng ating pong Panginoon? Maaaring sabihin natin na, hindi bang next time? Mga minamahal ko pong mga kapatid, mga kaibigan, kailan pa po tayo patuloy na magpapagamit sa gawain ng ating pong Panginoon? Kailangan po natin kausapin ang ating pong Panginoon sa pamamagitan ng banal na kasulatan at higit sa lahat sa ating pong pananalangin. Ang sabi po sa awit, kung kailan ang puso ay nasasaktan, doon lamang kita tinatawagan. Ngunit kung ang buhay ay payapat kay sigla, para bang nalilimutan na. Mga kapatid, mga kaibigan, kahit gaano man karaming pagsubok ang ating pong pinagdadaanan, kahit gaano man kasaya yung landas na ating pong tinatahak, huwag po natin kakalimutan ang Panginoon sapagkat tayo po'y tinatawag ng ating pong Panginoon sa larangan ng paglilingkod. Tayo po'y tinatawag ng Panginoon na maging kabahagi ng kanyang pong paglilingkod. Tayo po'y tinatawag ng ating pong Panginoon, mga minamahal po mga kapatid, mga kaibigan, upang maglingkod, hindi upang paglingkuran. Ang ating pong Panginoon ay naparito upang maglingkod. Siya po'y nagdiwa ng isa pong magandang halimbawa sa bawat isa po sa atin. Ang kailangan po natin gawin ay sundan ang kanya pong yapak sa paglilingkod. Nawa po mga minamahal ko po mga kapatid, mga kaibigan, ngayon pong umaga ay atin pong maranasan ang pagkatawag sa atin ng Panginoon. And I hope and I pray ang ating pong maging sagot sa panawagan ng ating pong Panginoon. Katulad po ng tugon ni Isaiah, "Here am I, Lord, send me." Ngayon po umaga, mga minamahal ko mga kapatid, mga kaibigan, ikaw at ako ay tinatawag ng ating pong Panginoon. Ano po ang inyong magiging tugon? May the Lord God bless us all sa ating pong lahat. Amen.
minamahal ko po mga kapatid, mga kaibigan. Kung kayo po ay tumutugon sa panawagan ng ating pong Panginoon sa paglilingkod, at nais niyo pong sabihin na, "Here am I, Lord, send me." Maaari po ba tayong tumayo sa isa pong panalangin? Tayo po ay manalangin. Dakila po namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po Panginoon sa isa pong pagkakataon ng inyo pong pagtawag sa amin sa isa pong larangan ng paglilingkod sa inyo pong gawain. Narito po kami Panginoon, suguin mo po kami sa larangan ng paglilingkod, sa misyon na inyo pong ibinigay at inatang sa bawat isa po sa amin. Panginoon, tulungan nawa po kami, bagaman kami po'y mayroong mga kahinaan, bagaman kami po'y maraming mga challenges na pinagdadaanan. Ngunit Panginoon, narito po kami, nais po namin isuko ang aming pong buhay sa inyo at nais po namin sabihin, narito o suguin mo ako. Panginoon, kayo po ang siyang mamuna sa aming pong buhay sa larangan ng aming pong paglilingkod sa inyo upang patuloy po may palaganap ang inyong pong kabutihan, ang pag-asa at higit sa lahat ang kaligtasan na nais niyo pong iparating sa bawat isa po sa amin. Sa mga oras po ito, Diyos, nais ko po patuloy na ilapit sa inyo ang iglesia po ito. Ganun din po ang aming po mga kapatid na naririto. Higit sa lahat, Panginoon, ang aming po mga kabataan na wapoy patuloy kami magkaroon ng desire ng paglilingkod sa inyo. Bago po namin imulat ang aming po mga mata, na wapoy patuloy kami tulungan at patuloy pong isulat ang aming po mga pangalan sa aklat ng buhay. At higit sa lahat, Panginoon, kami po lahat ay sama-sama magmamana ng inyong pong kaharian na inyong pong ipinangako sa bawat isa po sa amin. Kaya sa mga oras po ito, bayan ng Diyos, sama-sama po natin kamtin ang pagpapala ng Ama, ang pag-iingat ng anak, at ang patuloy na pakikisama ng banal na Espiritu sa ating pong buhay mula ngayon at magpakailanman. In everybody say,